abangan ninyo yung mangyayari dito. Ramdam na eh. Paano nila kinamada ang pag-upo nila Robin Padilla, yung pagtakbo ni Sara Duterte. Isipin mo, kapal ng muka, walang kahihiyan. Rapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muling sumasa inyo ang palatuntunang Rapid Fire. I have not planned anything for the presidential race of 2028. Some supporters have given me a deadline of the fourth quarter of the year 2026. So that is when I will decide if I will run for president on 2028. Pwede ba naman yun? Ano lang yun simple mathematics lang po yun. Kahit hindi tayo sanay o mahuhusay sa matematiko. Matematika. Ang daling hulaan Kung ikaw nag-iisip. Pero control ka lang, hindi kaya ng powers mo yun. Yan na ho yung inaasahan. Like father, like daughter. Dami pang drama, pasakali para mapag-usapan, para maya't maya, nasa media yan. Hindi naman importante, hindi naman pinag-uusapan, di ba? Never again. Huwag niyong iukol yung never again kay Marcos lang. Dapat sa lahat. Di ba? Dapat pag binanggit mo yan, banggitin mo si Duterte. Tandaan ninyo yan. Lalaki yung nanggaling, hindi mas grabe kung babae. Mga kaibigan. Alam naman ninyo yan. Ngayon, di ba mayroong isinasagawang investigasyon nitong Senado, pagdinig, mga kaibigan, tungkol sa impeachment. Hindi ba? Ngayon, pagkatapos ng hearing, yung unang pagdinig pa lamang, hindi pa nga tapos ito Nag-uumpisa pa lang Abay, kalain ninyo itong Senate President ngayon. Like former Justice Carpio, sinasabi na niya na kung hindi magkakaroon ng trial, that would be grave abuse of discretion kung sakaling i-dismiss ng impeachment court. Hindi para sa akin na patulan si Justice Carpio. Hindi ako sangayon sa sinasabi niya. Yung agam-agam nilang biglang tungkol dyan, sa totoo lang, dapat sining na panood na nila yan Di ba? Nakita na natin yan nangyari sa kasaysayan At walang dahilan, para sa akin na magbigay sila ng duda, maliban na lamang kung init na init sila, na magkaroon na agad ng trial sa lalong madaling panahon base sa kagustuhan nila. So, SP, ibig sabihin, may power, may poder talagang impeachment court na mag-decide sa dismissal. And kung sakaling ganun, hindi yon maituturing na grave abuse of discretion for having that, dahil meron kayo ng ganun power? Hindi siya bilang retired justice ng Korte Suprema ang pwede magsabi nun. Ulitin ko rin. Ngayon, ito ho. Ang hindi alam nito mga gagong ito, minamaliit ninyo ang isang retiradong Supreme Court Justice, mga kaibigan. Parang minahinahamak yung pong pagiging dating justice ni Carpio, mga kaibigan. Hinahamak nila at ginagawa nilang kapantay lang nila. Naku po, mga kaibigan, napakalayo. Sino kayo? Wala pa kayong nagagawang matatawag nating naging bahagi ng kasaysayan at ng Pilipinas na katulad ng mga nagiging dating mahistrado ng Korte Suprema. Yan may mga contribution na yan sa pagliliwanag ng batas, mga kaibigan. Kaya sino kayo, mga tunggak? There is no provision in the Constitution that they can remand it. They have to proceed with the trial forthwith and then make a decision. So it's I just don't see the reason for remanding it. So all of these objections they're raising should be raised by the impeached official, by VP Sara's lawyers. Why are they acting like counsel for VP Sara? Ano masasabi mo, Anya?
para niyang binaboy yung Senado. Hindi nag-iisip Hindi ba alam pambababo yan? Di para mong inabsueldo yan at pinalabas mong walang kwenta yung investigasyon na yan, ba't may Senado pa? Di ba? Yan ang masama Hindi pinag-iisipan hindi mo naiisip na binababoy mo yung mga kapwa mo na kasama mo ron na nag-iimbestiga. Sana kung ang nandun lang si Bato, okay lang yan Wala namang mga kwan yan Walang bilang yan O si Robin Padilla, si Lito Lapid, di ba? O si Jinggoy Estrada, o si JB Ejercito. Okay lang yan. May ibang senador Mga kaibigan Di ba para mong binaboy? Ibig mo sabihin, itong proceedings na ito, itong pagdinig na ginagawa, mga kaibigan, walang kwenta yan. Ba't nyo ginagawa? Di ba? Ikaw pa naman yung pinuno ng Senado na dapat, ang sasabihin mong statement, hayaan nating lumabas yung katotohanan. Di ba? Hindi yung nag-aabsuelto ka ng tao. Hindi mo tungkuling umabsuelto ng tao. Kaya tama si Trillanes noon, Committee di absuelto, ang sabi niya, di ba? Maraming mauupo sa wheelchair dito kung ang gobyernong ito lamang, yan dapat ninyong isyong ukil-kilin sa pamahalaan ngayon. Basta ganyan na lang ba yan? Di pwede nyo rin gawin yan. Di ba? Kung walang mananagot, tuloy-tuloy yan. Dapat panagutin sila. Hindi ba? Dapat yan ang igiit ninyo. Nung panahon ba ni Digong nyo, may nakita kang mga civic organization na tumulong sa pulis? Wala. Mga kaibigan, ayaw nila maging bahagi, madumihan sila ng dugo, na dumanak, mga kaibigan, sa kampanyang nagmamaskarang war on drugs na hindi naman totoo. Mga kaibigan, yun gera laban sa mga maliliit na adik. Katunayan, napakaraming nasangkot. Yun lamang sa Valenzuela, ilang inchik yun. Nasaan yun? Inimbestigahan pa ng Senado yun. Walang nangyari. At ang mga senador, tahimik lahat. Di ba? Takot silang lahat. Natakot lahat Mga kaibigan siguro, kaya sila natatakot, meron din silang itinatago. Di ba? Katulad si Tito Soto nun Mga kaibigan nahuli yung si Chongco. Di ba? Si Alfredo Chongco. Si Tito Soto nun Dangerous Drugs Board Chairman Yung pala si Tito Soto, pinanser niya si Alfredo Chongco. Mga kaibigan, nagpalimbag pa pala ng libro itong si Soto. Nakalagay pa yung acknowledgement do sa libro. Ina-acknowledge do si Alfredo Chongco. Bueno, mga kaibigan, tayo'y Biyernes ngayon, Lunes na ulit tayo makakabalik, mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Sa bayan ko, dito'y makikilala. Maraming salamat at magandang gabi! De Vera!
ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap